Nagdasal, minsan lang akong humiling sa Diyos mo. Gusto kong makitang lumaki ang anak ko at masubaybayan ko. Pero anong ginawa ng Diyos mo sa akin? 21 years old ako nang first time kong lumuwas ng Maynila para mamasukan sa isang kantin. Okay naman nung una, maski na may sumpong yung amo ko. Kinakaya naman kasi may pangarap ako na mamasukan sa isang mas magandang trabaho pag nakaipon ako. Hanggang sa nakilala ko yung anak ng amo ko. Every Sunday kasi sa bahay ako ng amo ko nag-work. Sa tuwing naguhugas ako ng plato, nakaupo siya sa hagdan at nagbibiruan kami. Hanggang sa nahulog na yung loob ko sa kanya. Text muna sa umpisa hanggang sa naging kami First night pa lang na maging mag-on kami, nagtabi na kami agad. Pero walang nangyari sa amin. Hanggang sa gabi-gabi na siyang pumupunta sa kantin para makasama niya ako. Pero hindi yun alam ng mami niya. At hindi rin alam na kami na ng anak niya. Hindi rin nagtagal, nalaman din ng mami niya at harap-harapan talagang sinabi sa akin na ayaw niya sa akin. Pero sabi sa akin ng partner ko, ayos lang yan kasi hindi naman siya yung makakasama mo sa buhay. Pero nagsuggest yung mami niya sa akin na doon na lang ako sa bahay nila mag-work bilang katulong. Pero yung sahod kong 3,000 ay ganun pa rin daw, sabi ng mami niya. Umuon naman ako hanggang sa nagtagal, naging 1,500 na lang yung pinapasahod niya sa akin. Kasi hindi naman daw maayos yung trabaho ko. Tiniis ko yun kasi mahal na mahal ko yung partner ko. At sa 1,500 na yun, binibilhan ko pa siya ng isang kahang sigarilyo na may kasama pang panggoto sa gabi. Nung nagsama kami at naging stayin ako sa kanila, doon na unti-unting nagbago yung partner ko. One time nag-inuman yung partner ko at yung kapatid niya kasama yung mami niya. Tapos pumasok sa kwarto ko yung partner ko at gusto niyang may mangyari sa amin. Tumanggi ako kasi ayoko talaga at wala rin akong gana. Doon ay sinakal niya ako. Narinig ng mami niya at ng kapatid niya yung nangyayari sa amin. At kitang-kita nila na sinasakal ako ng partner ko. Kunyari pa na umaawat sila. Iyak ako ng iyak hanggang sa binitawan din niya ako. Kinaumagahan nag-usap kami, nagsusorry siya sa akin. Sabi niya hindi na raw mauulit. Ako namang si tanga, pinatawad ko. Grabe yung tiniis ko sa kanya ng mga panahong yun. Meron pa na namamasyal kami sa wildlife. Ipinapahiya niya ako dahil lang sa yelo. Mumurahin niya ako maski merong mga nakakarinig. Wala siyang pakialam sa paligid. At doon ay nag-umpisa ako mawala ng tiwala sa sarili ko. Napakiramdam ko wala na magkakagusto sa akin. Yung pakiramdam ko na wala na akong kayang gawin. Na hanggang doon na lang ako at sunod-sunuran na lang sa kanila. Hanggang sa nagkaroon sila ng problema ng mami niya. At nag-decide kami na umuwi ng probinsya. At doon ay naranasan niyang mag-ani ng mais. Sabi niya sa akin nahihirapan daw siya. Kaya hanggang sa ako na yung sumusulong sa bukid. Tapos siya sa bahay na lang. Pinagtatawanan ako ng mga taga doon sa amin. Ako daw kasi yung babae pero bakit ako daw yung kumakayod para sa amin. Hanggang sa nakabuo na kami ng baby. At doon ay nagdesisyon siyang mag-abroad. Pero kahit na nag-abroad siya, wala pa rin siyang kwento. Nanganak ako na wala man lang siyang ibinigay sa akin maski pisong duling. Kapatid ko yung gumagastos sa amin. Pero walang nakakaalam ng pinagdaraanan ko. Hindi ko masabi yun sa family ko kasi tatay pa rin siya ng anak ko. At ayoko siyang masira sa pamilya ko. Nagbibigay naman siya ng 2,000 monthly. Pero ang kapalit noon ay masasakit na salita. Pinagkakasya ko na lang kahit nakapos. Hanggang sa natapos yung kontrata niya sa ganung setup namin. Pag uwi niya, meron siyang 30,000 na dala. Pinahawak niya lang sa akin pero wala akong karapatang gastusin. At dahil nga matagal din siyang nawala, inaya niya kami ng anak niya na pumasyal sa kanila. At doon ay nag-offer sa akin yung binan kong halimaw ay hilaw pala. Namamasukan daw ako sa kanila pero bilang tagabantay ng mga kapatid ng partner ko. Pumayag ako sa 4,000 na sweldo. At ang offer din ay sa QC kami titira. Maayos naman nung una hanggang sa bumalik na naman ang pagkabugnuti ng partner ko. Aadik na naman siya sa ML. Nasa iisang bahay kami pero halos hindi kami nag-uusap. Laging mainit ang ulo niya. At doble pa yon pag natatalo siya. Isang araw ay hindi ko talaga malilimutan. Araw ng linggo, binigyan niya ako ng pera para bumili ng panghanda ko kasi birthday ko kinabukasan. Ang sigla ng anak namin. Laro pa siya noon, tas kinagabihan ay iyak siya ng iyak. Sobrang naiinitan sa pakiramdam niya. Hinihele ko ng hinihele yung anak ko noon para makatulong. Hanggang sa narinde yung partner ko. Sabi niya, inapatay na naman. Patigilin mo nga kasi ang batang yan, iyak ng iyak. Hinele ko pa rin siya ng hinele hanggang sa nagalit na yung partner ko at pinalo yung anak ko. Grabe yung iyak ng anak ko na hanggang sa nangitim siya. At puro inhale na lang yung paghinga niya. Kinabahan kami ng partner ko. Minotomot niya yung anak namin hanggang sa maging okay yung paghinga niya. Pero tinakbo pa rin namin siya sa hospital. Sabi ng doktor na kung nahuli kami ng konti, baka tinubuhan na yung anak ko. Kasi namamagana raw yung daluyan ng hininga. At doon nakapag-isip-isip yung partner ko at ang sabi niya, ganun daw pala yung pakiramdam kapag may masamang nangyari sa anak niya. At ilang araw lang ay nag-flight na ulit siya. Sabi niya magbabago na raw siya at kung ano man daw yung pagkakamali niya, babaguhin na niya. Sobrang mahal na mahal daw niya kami ng anak ko. Ngayon ay nagbago na nga siya. Nagpapadala na siya sa amin tuwing sweldo niya at bumabawas lang siya ng pang-allowance niya. Nung pa2 buwan na niya sa abroad, nag-chat siya sa akin. Kailangan daw niyang magpa-check up dahil naninilaw daw siya. At doon ay nalaman niya na meron siyang leukemia. Then after a month, pinauwi siya ng company. Nagpa-second opinion kami dito sa Pilipinas pero ganun pa rin yung findings ng doktor. Sabi ng doktor kung ipapagamot namin siya,
Need ng 300k to 400k every month. Sabi niya, saan tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Tapos hindi pa sure kung mabubuhay ako. Umiiyak siya habang sinasabi niya yun. Sabi ko, mag-pray ka lang, kaya natin to. Sinagot niya ako na, Dasal, minsan lang akong humiling sa Diyos mo. Sabi ko, isang alis na lang para makapag-ipon ako. At gusto kong makitang lumaki yung anak ko at masubaybayan. Pero anong ginawa ng Diyos mo sa akin? Na kung kailan ako nagbabago, bakit niya sa akin to ginawa? Grabe yung iyak ko nun. Hindi ko alam yung isasagot ko kasi hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon sa amin. May time pa na nagising ako, tagtatali siya ng pagbibigtian. Grabe yung iyak ko sa kanya at nakikiusap ako. Hanggang sa one time, napilit namin siyang padasalan sa isang pastor. Na habang nagdadasal yung pastor, umiiyak siya. One time pa na nanakit yung likod niya. Uminom na siya noon ng gamot pero hindi tumalab. Sabi niya, pwede mo ba akong dasalan? Sobrang sakit kasi ng likod ko. Na habang sinasabi niya yon ay nanginginig siya. Dinasalan ko siya noon at nakikiusap ako sa Panginoon. Kasi grabe yung sakit niya pag sumumpong. At maya-maya ngay nakaramdam siya ng ginhawa. Sabi niya, ang galing naman na wala agad yung sakit. Lagi siyang nagpipray noon. Sabi niya, kung hindi siya para sa amin, sana kunin na siya. Para hindi na siya mahirapan pa. Hanggang sa nagsuka siya ng dugo at tinakbo namin siya sa hospital. Sabi niya sa akin, wag ko raw siyang tutulugan. Na baka daw kasi pagising ko ay patay na siya. At may hiniling siya sa akin. Sabi niya, pwede ka bang mag-tribute? Yung sasabihin mo pagpatay na ako, sabihin mo na ngayon. Kasi hindi ako sure kung maririnig ko pa yun pagpatay na ako. Habang sinasabi ko sa kanya yung lahat ng gusto kong sabihin ay sobrang naiiyak ako. Sabi niya sa akin, kaya siguro ako kukunin ni Lord para matuto kang mangarap para sa anak natin. Kasi pag wala na ako, wala ka ng ibang aasahan kundi ang sarili mo. Second night na namin ngayon sa hospital. Tinapat niya ako. Nararamdaman ko na lumalaban pa yung utak ko pero yung katawan ko'y suko na. Basta yung mga bilin ko sa'yo ng anak ko. Iyak ako ng iyak nun kasi mahal na mahal ko talaga siya. Pero that time na habang sinasabi niya yon, ramdam ko yung pagod niya at pumipikit na siya. Maya-maya pa'y dumating yung doktor. Tang sabi ay wala na raw. Na maski pasukan pa raw ng dugo, hindi na talaga tatanggapin ng katawan niya. Nagsalita pa rin siya. Sabi niya, nasa na yung dugo ko? Kasi kailangan ko yun para lumakas ako. Dok, please, salinan niyo ako. Hanggang sa may nag-offer ng dasal sa katabi naming kwarto. Gusto daw niyang dasalan ng partner ko. After magdasal ang pastor, tinaas niya yung kamay niya. Nagsalita siya nun pero hindi namin naiintindihan. Hanggang sa nalagutan na siya ng hininga. Ngayon ay eto ako at sinisikap kong abutin lahat ng pangarap namin para sa anak namin. Natuto ako at nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumubok sa mga bagay na dati akala ko hindi ko kaya. Mag 5 years na rin nung mawala siya. At alam kong nakikita niya kami ngayon at natutuwa siya sa amin, Mami Len. Masyado na yatang napahaba yung kwento ko. Salamat kung may ere mo to, Mami. Fan mo ako dito sa Hong Kong. At sa tuwing magsusundo ako, isasalpa ko lang sa tenga ko yung headset ko. At nakikinig na ako sa lahat ng kwento na binabasa mo habang naglalakad ako. Salamat kung may ere mo ang kwento ko, Mami Len. Letter sender, Mary Ann ng OFW Hong Kong. Grabe naman yung kung kailan siya nagbago saka siya kinuha ni Lord. Minsan mapapadalawang isip ka na rin talaga kung kailangan pa bang magbago eh. Baka lang mapalaot at mapaaga yung pag-akyat kay San Pedro niya. Ni joke lang ha, pinapatawa lang kita. Yan yung sinasabing life is short. Na hanggat kaya mong magbago para sa pamilya, hanggat may panahon ka pang bumawi para sa mga pagkakamali mo, gawin mo ngayon. Hindi kasi natin hawak ang buhay. Si Lord lang lahat ang nakakaalam. Huwag mong hayaan na pag dumating yung time, mapapait na memory yung maalala nila sa'yo. Gumawa ka ng mabuti. Mag-iwan ka ng magandang legacy sa pamilya mo. Life is short. Live your life to the fullest.